Sa likod ng mga ngiti ng palasyo, ang tahimik na tunggalian sa pagitan ng tradisyon at pamilyang Middleton. Sa mundo ng maharlikang pamilya, bawat ngiti ay may kahulugan at bawat katahimikan ay maaaring magtago ng mas malalim na salaysay. Sa isang dramatikong pagtingin sa mga ulat at haka-haka sa paligid ng buhay ni na Carol Middleton, Kate Middleton, Prince William at Queen Camilla, lumilitaw ang isang kwento ng pagitan ng tradisyon at modernong pagkatao. Isang kwentong hindi lantaran, ngunit paulit-ulit na binubuksan ng interes ng publiko. Ayon sa mga dramatikong salaysay na umiikot sa mga panayam at ulat, nagsimula ang lahat sa isang simpleng pahayag ng kasiyahan at suporta sa isang mahalagang anunsyo sa pamilya. Ngunit sa likod ng formal na kasiyahan ng mga okasyon sa palasyo, may mga sinasabing hindi nakikitang tensyon na unti-unting nabuo sa paglipas ng panahon. Sa panahong papalapit ang engrandeng kasal ni na Prince William at Kate Middleton noong 2011, madalas na binibigyang diin sa mga kwento ang pagkakaiba ng mundo ng aristokrasya at ang mas simpleng pinagmulan ng pamilya Middleton. Si Carol Middleton, nakilala bilang masipag na ina at negosyanteng nakapagtatag ng matagumpay na buhay mula sa karaniwang pinagmulan, ay madalas ilarawan bilang simbolo ng bagong uri ng impluwensya. Isang impluwensyang hindi nakaugat sa titulo, kundi sa sipag at determinasyon. Sa ilang bersyon ng mga salaysay, ang kanyang presensya sa loob ng mga maharlikang pagtitipon ay nagdulot ng tahimik na pag-aalinlangan mula sa tradisyonal na istruktura ng palasyo. Bagamat sa publiko ay maayos at magalang ang mga tagpo, sinasabi ng ilan na may mga pagkakataong ramdam ang distansya. Isang distansyang hindi kinakailangang ipahayag sa salita, kundi sa kilos at pag-uugali. Samantala, si Queen Camilla ay madalas ring isinasangkot sa mga ganitong uri ng dramatikong naratibo bilang bahagi ng mas malawak na diskurso tungkol sa tradisyon, reputasyon at pagbabago sa loob ng monarkiya. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang mga ganitong pagtingin ay kadalasang nagmumula sa interpretasyon ng publiko at media at hindi laging tumutugma sa aktual na personal na karanasan ng mga taong sangkot. Sa mga sumunod na taon matapos ang kasal, lalo pang lumalim ang interes ng publiko sa relasyon sa pagitan ng pamilya Middleton at ng institusyong maharlika. Sa mga kwento, inilalarawan si Kate Middleton bilang isang babaeng nahahati sa dalawang mundo, ang pagiging miyembro ng isang sinaunang institusyon at ang pagiging anak at ina na nananatiling nakaangkla sa pamilyang pinagmulan. Sa ganitong konteksto, si Carol Middleton ay madalas ilarawan bilang isang inang nagnanais lamang ng mas malapit na papel sa buhay ng kanyang mga apo, lalo na sa mga mahahalagang yugto tulad ng kapanganakan ni na Prince George at Princess Charlotte. Sa mga salaysay, ang kanyang hangarin na maging aktibong lola ay minsang inilalarawan bilang naiipit sa pagitan ng mahigpit na tradisyon at makabagong paraan ng pagpapalaki ng bata sa loob ng royal household. Ngunit sa kabila ng mga dramatikong interpretasyong ito, nananatiling mahalaga ang pag-unawa na ang buhay sa loob ng palasyo ay nakabatay sa protokol, tungkulin at maingat na balanseng pampubliko at pribadong buhay. Ang bawat desisyon, mula sa okasyon hanggang sa araw-araw na schedule, ay bahagi ng mas malawak na sistema na umiiral hindi lamang para sa pamilya, kundi para sa institusyon mismo. Sa paglipas ng panahon, ang mga kwentong ito ay naging bahagi ng mas malawak na salaysay ng publiko tungkol sa modernisasyon ng monarkiya. Ang presensya ni Prince William at Kate Middleton ay madalas ituring bilang tulay sa pagitan ng tradisyon at modernong sensibilidad, habang ang mga karakter tulad ni Carol Middleton ay sumasagisag sa ordinaryong pinagmulan na unti-unting nakapasok sa napaka-istriktong mundo ng maharlika. Sa huli, ang tinatawag na tahimik na tunggalian sa pagitan ng tradisyon at pamilya ay hindi madaling ilarawan bilang tama o mali. Sa halip, ito ay refleksyon ng patuloy na pagbabago ng institusyon na sinusubukang panatilihin ang kanyang identidad habang kinikilala
ang mas malawak na pagbabago ng lipunan. Sa araw ng binyag ni Princess Charlotte noong 2015, tila maayos ang lahat sa panlabas. Ngunit ayon sa mga bulong-bulungan sa loob ng Royal Circle, isang tahimik na pag-atras ang nagsimulang mabuo kay Carol Middleton. Hindi ito dramatikong pagputol ng ugnayan, kundi isang dahan-dahang paglayo. Parang taong unti-unting natutong wag nang umasa sa mga puwang na hindi siya kailanman ganap na tinanggap. Si Carol, ina ni Catherine, Princess of Wales Catherine, Princess of Wales ay matagal nang inilalarawan bilang praktikal, mapagmahal na lola at suportadong ina. Ngunit sa loob ng mas istriktong mundo ng Maharlika, ang kanyang presensya ay madalas umanong nasa hangganan lamang ng tolerated kaysa fully embraced. Sa mga sumunod na taon, lalo na matapos ang pagkapanganak ni Prince George, lumalim ang tensyon sa pagitan ng makabagong diskarte ng Middleton at ng tradisyonal na istruktura ng palasyo. Habang lumalawak ang papel ni Catherine sa royal duties, kasama ang kanyang asawang si Prince William, Prince of Wales, mas naging mahigpit umano ang kontrol sa paligid ng mga bata at sa access ng extended family. Ang mga simpleng bisita at normal na interaksyon ng lola at apo ay napapalitan ng schedule, pahintulot at protocol. Para kay Carol, ang mga ito ay hindi lamang patakaran, kundi unti-unting pagkitil sa natural na papel niya bilang lola. Sa kabilang dako, si Camilla, Queen Consort ay inilalarawan sa salaysay na ito bilang simbolo ng tradisyon at institusyon. Mula sa pagiging outsider sa mata ng publiko, unti-unti siyang naging tagapagtanggol ng mahigpit na pamantayan ng royal life. Sa ganitong lente, lumitaw ang di umano'y hindi tahasang kompetisyon sa pagitan ng dalawang babae. Hindi personal na alitan, kundi pagkakaiba ng pananaw kung paano dapat protektahan ang institusyon at pamilya. Sa paglipas ng panahon, lumitaw ang mas malamig na distansya. Ang mga okasyon tulad ng kaarawan ni King Charles III. Charles III ay naging entablado hindi lamang ng pagkakaisa, kundi ng mga hindi sinasadyang mensahe. Mga tingin, bulong, at mga pahayag na binibigyang kahulugan ng mga nakikinig ayon sa kanilang sugat at karanasan. Sa ganitong naratibo, ang Middleton ay unti-unting umatras, hindi bilang pagtakas, kundi bilang paraan ng pagbawi ng dignidad. Sa halip na ipilit ang sarili sa mga espasyong tila hindi para sa kanya, pinili niyang ituon ang pansin sa sariling mundo. Negosyo, pamilya, at mas pribadong buhay na hindi kailangang sumunod sa bawat protocol. Ngunit sa likod ng katahimikan, may isa pang antas ng tensyon. Ang pagbuo ng mga kwento, interpretasyon, at mga what if na bumabalot sa royal narrative. Ang bawat hindi pagdalo ay nagiging simbolo, ang bawat tahimik na desisyon ay nagiging pahayag, at ang bawat pahayag ay nagiging bahagi ng mas malaking mito tungkol sa kung sino ang kabilang at kung sino ang nananatili sa gilid. Sa gitna ng mga usapin ng pamamahala ng ari-arian, pinansyal na desisyon at paglalaan ng pondo para sa mga seremonyal na tungkulin, unti-unting lumitaw ang mga pattern na mahirap ipagsawalang bahala. Hindi ito mga lantad na eskandalo, kundi mga maliliit na desisyong paulit-ulit. Bigla ang pagtaas ng gastusin sa ilang okasyon, pagbabago sa direksyon ng mga donasyong kawanggawa, at mga pagkakataong tila nagkakaroon ng pagdikit, ang personal, na kaginhawaan at tungkuling institusyonal. Sa mata ng isang taong mapanuri at sistematiko, ang mga detalyeng ito ay hindi basta-basta nawawala sa talaan. Sa halip, nagiging bahagi sila ng mas malawak na larawan kung paano hinuhubog ang impluensya sa loob ng isang estrukturang matagal nang pinapanday ng tradisyon. Ang bawat dokumentadong pagbabago, bawat tila maliit na paglihis sa nakasanayang proseso ay nagiging piraso ng mas malaking palaisipan. Habang lumilipas ang panahon, sa loob ng salaysay na ito, lumalalim ang tensyon sa pagitan ng mga tauhang kinakatawan ang magkaibang mundo. Ang mundo ng institusyon
at ang mundo ng pamilya. Sa mga pagtitipon na dapat sana ay puno ng kasiyahan, napapansin ang mga sandaling katahimikan, mga distansyang hindi kailangang ipaliwanag dahil ramdam na ng lahat. Sa isang okasyong panlipunan sa London noong tagsibol ng 2024 sa loob ng kwento, napansin ng mga tagamasid ang kakaibang ayos ng mga tao sa silid. May mga taong dating magkasama sa litrato, ngunit ngayon tila may malayong pagitan. Ang mga ngiting dating natural ay naging formal at ang mga pagbati ay naging maingat, halos sinusukat ang bawat salita at galaw. Sa gitna nito may mga individual na sinusubukang panatilihin ang balanse, umaalalay sa tensyon na hindi tahasang binibigkas. Ngunit sa likod ng mga panlabas na anyo ng kapayapaan, ang emosyonal na bigat ay unti-unting nag-iipon. Ang pakiramdam ng pagiging nasa pagitan ng dalawang mundo, ng tungkulin at ng pamilya, ay nagiging mabigat na pasanin para sa ilan. Ang pagkakaroon ng access, oras at presensya sa loob ng pamilya ay nagiging sensitibong usapin, lalo na kapag ito ay nakatali sa mas malawak na istruktura ng kapangyarihan at inaasahan. Sa salaysay, ang isang figura na may tahimik na determinasyon ay unti-unting nagiging simbolo ng pagtutol, hindi sa pamamagitan ng ingay, kundi sa pamamagitan ng pag-obserba at pag-iingat. Ang pagdodokumento ng mga pagbabago, ng mga desisyon at ng mga pattern ay nagiging paraan hindi upang lumaban ng lantaran, kundi upang maunawaan ang kabuuan ng sistemang kinabibilangan. Habang lumalalim ang taon, lumalabas din ang mas malamig na ugnayan sa pagitan ng ilang tauhan sa loob ng institusyon at ng mga nasa labas nito. Ang mga dating malayang interaksyon ay nagiging formal at limitado. Ang mga dating bukas na pinto ay unti-unting nagiging maingat na pinapapasukan lamang sa tamang pagkakataon. Sa gitna ng lahat ng ito, nananatili ang isang mas malaking tanong. Paano ba pinananatili ang balanse sa pagitan ng tradisyon at pagbabago, sa pagitan ng institusyon at pamilya, sa pagitan ng tungkulin at damdamin? Sa kwentong ito, walang iisang malinaw na sagot. Sa halip, may patuloy na tensyon na nagpapakita kung gaano kahirap pagsamahin ang dalawang mundong parehas. Mahalaga, ngunit madalas nagkakasalungatan. At sa huli, ang briefcase na binabanggit sa mga bulong-bulungan sa loob ng salaysay ay hindi lamang simbolo ng dokumento o ebidensya, kundi ng bigat ng kaalaman, ang mga bagay na hindi na maaaring hindi pansinin kapag minsan nang nabuksan. Hindi ito tungkol sa isang dramatikong pagbubunyag, kundi tungkol sa unti-unting pagmulat sa katotohanang ang bawat sistema, gaano man ito kaganda sa panlabas, ay may mga bitak na tanging oras at pansin lamang ang makakakita. Ayon sa mga ulat ng ilang insider na hindi pinapangalanan, dumating si Carol nang walang kasamang press, walang mga aide, at may dalang isang simpleng briefcase. Sa unang tingin, maaring ito'y isang ordinaryong pagbisita lamang ng isang ina sa isang institusyong matagal ng bahagi ng kanyang buhay pamilya. Ngunit ayon sa mga nagsasabing nakasaksi sa mga sumunod na pangyayari, may mas malalim na dahilan ang kanyang pagdating. Sa loob ng palasyo, ang pulong na sumunod ay inilarawan bilang hindi isang magaan na usapan, kundi isang pagtutuos. Hindi raw ito simpleng emosyonal na pag-uusap, kundi isang maingat at kalkuladong pagpapakita ng mga dokumento at impormasyon. Sa loob ng dalang briefcase, ayon sa mga alegasyon, naroon ang mga record pinansyal, mga timeline ng mga pangyayari, at listahan ng mga pangalan na konektado sa iba't ibang transaksyon at desisyong naganap sa loob ng mga nakaraang taon. Bagamat walang opisyal na kumpirmasyon tungkol sa nilalaman ng mga dokumento, kumalat ang mga bulong-bulungan tungkol sa mga pag-uulat ng mga lihim na pagpupulong sa ibang bansa, mga transaksyong pinansyal na dumaan sa komplikadong istruktura ng mga kumpanya at unti-unting pagbabago sa papel ng pamilya Middleton sa mas malawak na larawan ng monarkiya. Ngunit ayon sa mga parehong ulat, hindi lamang pera ang issue. Mas malalim umano ang pinanggagalingan ng tensyon, ang impluensya, ang access,
at ang unti-unting paglayo ng ilang miyembro ng pamilya mula sa mga pangunahing desisyon at okasyon ng Royal Circle. Sa pananaw ni Carol, ang mga pagbabagong ito ay hindi raw basta nagkataon lamang, kundi bahagi ng mas malawak na pattern ng unti-unting pag-alis sa kanila sa loob ng institusyon. Ang mas kontrobersyal na bahagi ng mga alegasyon ay ang sinasabing papel ni Reyna Camilla sa mga pagbabagong ito. Ayon sa ilang insider, ang kanyang reaksyon sa pulong ay hindi pangkaraniwan. Isang imahe ng pagkabigla at emosyon na bihirang makita sa kanya sa publiko. May mga nagsasabing siya ay umalis ng silid na tila shaken at sa ilang ulat pa nga ay napaluha matapos makita ang ilang bahagi ng mga dokumentong iniharap. Kasunod ng naturang pagbisita, mabilis umanong nagbago ang atmosfera sa loob ng palasyo. May mga pulong na biglang inilipat, ilang dating opisyal na muling tinawag at ilang royal engagements na ipinagpaliban ng walang malinaw na paliwanag. Ang katahimikan ng palasyo ay lalo lamang nagpasiklab ng haka-haka sa publiko at media. Sa mga sumunod na linggo, napansin din ang pansamantalang pagkawala ni Camilla sa mga pampublikong pagganap. Nang muli siyang lumabas sa Commonwealth Day noong Marso 11, ayon sa mga komentarista ng body language, kapansin-pansin ang pagbabago sa kanyang kilos, mas tahimik, mas kontrolado, at tila may bigat na hindi niya dati ipinapakita sa publiko. Sa loob ng institusyon, hati rin ang pananaw. May mga taong nakikiramay sa ginawang hakbang ni Carol na tinitingnan itong pagtatangkang ilantad ang mga hindi pagkakapantay-pantay at hindi malinaw na desisyon sa loob ng kapangyarihan. Ngunit may ilan din na naniniwalang ang ganitong hakbang ay nagdudulot ng hindi kinakailangang kaguluhan sa isang sistemang nakasalalay sa katahimikan at kontrol. Samantala, si Prinsipe William ay sinasabing napilitang pagnilayan ang mas malalim na dinamika sa loob ng pamilya at institusyon. May mga ulat na muli siyang nakipag-ugnayan sa ilang dating tagapayo na may kaugnayan pa sa mga estratehiya noong panahon ni Prinsesa Diana, isang simbolikong hakbang na hindi nakaligtas sa mata ng mga royal watchers. Habang lumalalim ang espekulasyon, nanatiling tahimik si Carol. Wala siyang inilabas na pahayag, walang panayam, walang paliwanag sa publiko. Ngunit sa katahimikang ito, ayon sa ilang tagamasid, mas lalo lamang lumakas ang mensahe ng kanyang ginawa. Ang hindi pagsasalita ay naging isang uri ng pahayag sa likod ng matataas na pader ng Buckingham Palace, kung saan ang bawat hakbang ay sinusukat at bawat salita ay pinipili. Nang may pag-iingat, unti-unting nabubuo ang isang bagong salaysay ng kapangyarihan. Matapos ang umanong pribadong pagbisita ni Carol Middleton noong Pebrero 6, 2025, maraming bulong-bulungan ang kumalat tungkol sa tensyon at muling pag-aayos ng impluensya sa loob ng maharlikang institusyon. Ngunit ang tunay na usapan ayon sa mga obserbador ay hindi ang pagdating, kundi ang mga sumunod na pangyayari ng tuluyang magsara ang mga pintuan ng palasyo. Sa mga sumunod na linggo, nagsimulang mapansin ang isang tahimik ngunit malinaw na pagbabago. Si Catherine, na mas kilala bilang Kate Middleton, ay hindi biglang lumitaw bilang isang rebelding figura o mapanghamong presensya. Sa halip, unti-unti niyang sinakop ang mga puwang na dati ay hindi niya gaanong pinapansin. Mga puwang ng desisyon, konsultasyon at representasyon. Noong siya ay pumasok sa maharlikang pamilya noong 2011, hindi maikakaila na sinalubong siya ng halo-halong pagtanggap. Sa mata ng tradisyonal na aristokrasya, siya ay isang outsider, isang babaeng nagmula sa pamilyang matagumpay, ngunit hindi kabilang sa mahabang linya ng dugong Maharlika. Ang negosyo ng kanyang pamilya ay simbolo ng modernong tagumpay, ngunit para sa ilan sa loob ng palasyo, ito rin ay paalala ng agwat ng pinagmulan. Gayunpaman, sa halip na sumagot sa pamamagitan ng pagtutol, pinili ni Catherine ang ibang landas, ang tahimik na pag-angkop. Sa mga sumunod na taon, naging kilala siya sa kanyang disiplinadong pag-aaral ng mga protokol, maingat na pag-uugali sa publiko,
at kakayahang manatiling kalmado sa ilalim ng matinding pagsusuri. Habang binubuo niya ang kanyang pamilya kasama si Prinsipe William at pinalalaki ang kanilang mga anak, patuloy din niyang pinag-aaralan ang dinamika ng monarkiya, lalo na ang uri ng impluensyang hindi nakikita sa mata ng publiko. Pagsapit ng 2025, ayon sa mga haka-haka sa loob ng palasyo, unti-unting nagbago ang balanse ng mga tungkulin. Sa gitna ng mga pagbabagong dulot ng mga pribadong usapin sa loob ng maharlikang pamilya, si Catherine ay tila hindi na lamang isang tagasunod ng tradisyon, kundi isang aktibong tagahubog nito. Ang kanyang opisina ay inilipat ng mas malapit sa sentro ng mga pangunahing desisyon. Isang hakbang na sa loob ng institusyon ay itinuturing na may malinaw na kahulugan ng pagtaas ng impluensya. Hindi ito sinabayan ng dramatikong pahayag o pampublikong pag-angkin ng kapangyarihan. Sa halip, ang pagbabago ay nakikita sa detalye. Mas madalas na pagdalo sa mga pagpupulong, mas malinaw na presensya sa mga konsultasyon, at mas sistematikong paghubog ng mga pampublikong programa ng pamilya. Ayon sa mga tagamasid, si Prinsipe William ay mas madalas umanong umaasa sa pananaw ng kanyang asawa sa mga mahahalagang desisyon. Ang kanilang pampublikong pakikipag-ugnayan ay nagmistulang mas balansado, hindi lamang bilang mag-asawa, kundi bilang isang magkatuwang sa representasyon ng modernong monarkiya. Sa ganitong pagtingin, si Catherine ay hindi nakikitang kumukuha ng kapangyarihan, kundi nakikibahagi sa muling pagbubuo nito. Isa ring kapansin-pansing aspeto ng pagbabagong ito ay ang paraan ng kanyang pagharap sa imahe ng maharlikang pamilya sa publiko. Sa halip na mahigpit at formal na presentasyon, mas naging bukas at humanisado ang tono ng mga opisyal na komunikasyon. Mas maraming candid na sandali ang ipinapakita. Mas maraming personal na sandali ng pamilya ang lumilitaw at mas pinapahalagahan ang koneksyon sa karaniwang mamamayan. Maging sa kanyang pananamit, may sinasabing sinadyang mensahe. Ang pagsasanib ng high fashion at abot kayang kasuotan, isang simbolo ng paglapit sa publiko sa gitna ng panahong may hamon sa ekonomiya. Para sa ilan, ito ay simpleng estilo lamang. Para sa iba, ito ay bahagi ng mas malawak na estratehiya ng representasyon. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nananatiling tahimik si Catherine. Walang direktang pahayag ng intensyon, walang kumpirmasyon ng mga haka-haka, at marahil dito, nakasalalay ang kanyang tunay na lakas. Ang kakayahang umiral sa gitna ng kapangyarihan nang hindi kinakailangang ipahayag ito. Habang patuloy ang mga pagbabago sa loob ng palasyo, isang tanong ang unti-unting lumilitaw sa isipan ng publiko at ng mga taga-subaybay ng monarkiya. Ito ba ay simpleng natural na ebolusyon ng tungkulin o isang mas malalim na paglipat ng impluensya sa loob ng institusyon? Sa huli, sa isang sistemang matagal nang nakatali sa tradisyon at simbolismo, ang kapangyarihan ay hindi palaging nakikita sa mga trono o korona. Minsan, ito ay nasa mga desisyong ginagawa sa likod ng mga saradong pintuan, sa mga pag-uusap na walang kamera, at sa mga tahimik na hakbang na unti-unting nagbabago sa direksyon ng isang buong institusyon. At sa gitna ng lahat ng ito, nananatiling nakapirmi ang imahe ni Catherine. Hindi bilang isang figurang maingay, kundi bilang isang presensyang tahimik, ngunit patuloy na umuukit ng bagong landas sa loob ng maharlikang kasaysayan.